Okay, so ano pong topic natin this month? Dahil malapit na ang eleksyon, first time medyo nahirapan po ako dito sa tinuturo ko ngayon dahil first time kong itinuro ito. Sa loob ng maraming taon na nandito ako o kahit sa ibang church na hinawakan ko. Higit 10 church na po ang hinawakan ko. Mula dito sa Cubao, Project 4, Aklan, Bisaya, India. So more than 10. Pero first time kong tinuro yung church and politics. Dahil medyo madugo at medyo critical ang kalagayan natin ngayon. Kaya I need to speak. Kaya yung pinag-aralan po natin nung nakaraan, hindi pwedeng manahimik ang church. Amen? Tayo ang konsensya ng bansa, tayo ang konsensya ng bayan. Pag yung konsensya hindi kumikibo, kasalanan ang mangyayari sa isang tao pag walang konsensya. Ganun din sa isang bansa. So, but we need to know where we stand, okay? Kailangan alam natin kung saan yung limitasyon, saan tayo dapat naniniwala sa mga pangyayari sa bansa natin. So, ito po yung ating pag-aaralan ngayong umaga. Nung nakaraan po, ang pinag-aralan po natin is may prophetic calling tayo. When the time comes na kailangan nating magsalita, kailangan nating magsalita. Okay? Ang tanong naman ngayon, saan tayo nakatayo when it comes to politics? So ito po yung pag-aaralan natin. Medyo bibilisan po natin. So let's pray. Let's bow our head. Let's close our eyes. Panginoon, pagpalain mo ang mga mensaheng pag-aaralan namin ngayong umaga. Hayaan mo ng aming puso at isip ay bukas sa katotohanan na siyang magpapalaya sa amin. Hindi yung gusto namin, hindi yung nakasanayan namin, kundi ano ang gusto mo. Ano ang plano mo? Ano yung tama? Doon kami, Panginoon. Kaya we pray that your Holy Spirit will speak sa puso ng bawat isa, sa isip, yung mga strongholds na nakagawian, na nakagisnan namin, nakalakihan namin na sistemang mali, knockdown mo, destroy mo, Panginoon. At ayan mo, Lord, yung will mo ang mangyari. Your will be done. Your kingdom come on earth, in us. Lord, mangyari ngayong umagang ito. Lukuban mo kami ng presensya mo at ang anointing mo dumaloy sa amin. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin si Lord. What is our stand in politics? Kailangan ba nating maging loyal sa isang politician o sa isang partidong politikal, pula, dilaw, pink, dilawan, pinkish, pulahan, blue, green, rainbow, violet. Kailangan ba nating maging loyal sa politician at sa politiko at sa political party? Kasi sa totoo lang, marami akong nakita every election, merong isang kwento, magkababayan sila, magkapit bahay pa, magkadikit ang gate. Yung isa Duterte, yung isa naman Lenny. Nagbatuhan ng gate Dahil nakalagay sa gate niya Lenny sa isa. Sa kabila naman Duterte. Away Meron naman mag-asawa, magkaiba ang political party, away din. So ang tanong, kailangan ba nating ipaglaban itong mga politiking ito? Kailangan ba nating ipaglaban itong mga political parties na to, dilaw, pula, green, blue, o ano pa bang kulay na yan, at ipaglaban natin sila to the point, awayin natin, asawa natin, kamag-anak natin, kapitbahay, kaibigan, katrabaho, o kasama sa church. Anong sagot nyo? Dapat ba ipaglaban sila at awayin yung mga tao sa paligid natin? Common sense, di ba? Hindi dapat. Nangyayari ba o hindi? Nangyayari. Bakit nangyayari? Ha? Pride? Loyalty. Okay? Ang tanong, kilala ka ba nila? Pinagpipray ka ba araw-araw?
Inabutan ka ba ng pagkain mo? Siguro, pag may rally. Alam mo, ang tawag dito sa ganito, panatiko. Idolatry. Baka next Sunday, ituturo ko yung history ng politika sa Pilipinas na inabutan ko. 1965 ako pinanganak. Siyempre, alam niyo na kung sinong naabutan kong presidente. Mula doon, hanggang ngayon, ilang presidente na dinaanan ko. Bawat presidente, may magandang ginawa, may pangit na ginawa. Okay? Pag tama ang ginagawa, go tayo, suportahan natin. Pero pag mali, hindi pwedeng magsawalang kibo tayo. Sa bawat presidente na nakita ko, merong magandang nangyari. Halimbawa, yung senior na Marcos. Ayan, dinadaanan natin yung Marcos Highway, di ba? Alam niyo ba dati, ang biyahe papuntang Antipolo, iikot ka na Marikina? Alam niyo ba yon? Sino nakakaalam nun? Oh, pupunta ka ng Barangka. Di ba? Iikot ka ng Sumulong. Eh, wala pa to noon eh. Palayan yan eh. Tambakan ng mga sinasalvage yan eh. Pag pumupunta kami ng Pag-Rhino, nagbabaylihan siya, nagtutulak. Tulakin. Totoo. Ganon itsura. May maganda. Pero nung pinagpapatay na yung mga kritiko niya, hindi na ako pwede. Kasali ako sa mga nagrarally. Grade 6 ako. Ibagsak, imperialismong Marcos US. Yun yung mga placard namin. Tamad na burgis na ayaw gumawa sa pawis ng iba. Nagpapasasa. Grade 6 ako noon. Hindi alam ng mga magulang ko. Nagrally kami. Tinitira kami ng pillbox. And then, nung pumalit, nawala siya. Pumalit sino? Cory, tuwan-tuwa ang lahat. Pero paglipas ng ilang buwan, paglipas ng ilang taon, pagro-rosaryo lang yata ang alam gawin, halos, huwag kayong magagalit sa akin kung mga Cory kayo ha. So, the point is this, bakit tayo mag-aaway-away dahil sa kanila? Bakit? Pinapalamon ba nila tayo? Pinagpipray ba nila tayo? Pag dumating si Lord, sila ba ang dahilan makakapasok tayo sa langit? Hindi. So what's the point? Naawayin mo yung kamag-anak mo, katrabaho mo, kapitbahay mo, o ka-churchmate mo dahil sa kanila. What's the point? No point. Wala talaga eh. Ngayon, may karapatan ba tayong mamili? Of course naman. Bawat isa may karapatang mamili kung sinong gusto niyang suportahan o iboto. Pero, ang maturity, wag mong awayin yung iba porque hindi kayo parehas ng kandidato. Hello? Hindi kayo kumipo, hindi pwede yun. Awayin ko talaga yan. Hindi pwede yun, hindi. Ito ang maturity sa eleksyon. Pag kaya mong sumuporta sa isang kandidato na gusto mo, sa palagay mo tama, at di mo inaway yung iba, ibig sabihin nagmamatured ka na. Pag nagsasalita sila laban sa kandidato mo, at hindi ka na nakikipagbakbakan, ibig sabihin nagmamatured ka na, politically. Okay? Pero, if you will go biblically, hindi ka dapat maging tapat kanino mang politician o partido. Okay? Sinisingit ko lang ha. Tumakbo si Duterte, ako unang kumukontra. Bakit? Ayoko na nagmumurang tao. Pero nung nakita ko na walang iba na makakapagpatigil ng droga at makakapagpayapa ng Pilipinas, sinuportahan namin. Pero nung pinasara niya, ABS-CBN, tingnan niyo Facebook ko. Ako yung unang kumakalaban. Lahat ng Duterte fanatics, tinira ako. Pag tinira ko naman si Lenny, tinira ko naman yung ibang partido, lahat ng panatiko nila, titirahin ako sa Facebook. Kasi panatiko eh. Bakit mo kailangang tirahin ng iba na tumatayo lang naman sa tama? Kasi panatiko ka. Bawal sa Kristiyano ang panatiko sa politiko. Hello? Bawal sa Kristiyano ang panatiko sa partido. Bawal. Dahil dinaanan natin to. Love your church. Ang loyalty mo dapat, number 1, kay Lord. Sabi dito sa love your pastor, number 4, be loyal to them. Bakit? Pinagpipray ka niyan eh. Yung kandidato mo ba, pinagpipray ka? Pinagpipray ba kayo ng kandidato nyo? Hindi, di ba? Eh kami, araw at gabi, pinagpipray kayo eh. Hello?
Saan ka? Saan nagpe-pray sa'yo o hindi? Tapos, loyal ka dun, hindi ka nga kilala niyan eh. Hindi nga niya alam kung kumakalaman sikmura mo at nag-away ka mag-asawa eh. May problema ka sa anak mo, hindi nga nila alam yan eh. Pero ikaw, tapat na tapat, nakikipag-away ka sa iba. It doesn't make any sense. Hindi dapat ganyan ang Kristiyano. Ang loyalty mo, base sa love your pastor, na sa leader mo. Pero ito ang gusto kong sabihin sa inyo. Kung gusto nyo kalimutan yan, kalimutan nyo. Pero ito huwag nyo kalimutan. Ang katapatan natin, number 1, sa Diyos. Sa Diyos. Hindi tayo tapat kanina mang politiko. Ako, wala akong panatikong loyalty kanina mang politiko. Ngayon, ang stand ko at ang stand ng Biblia, kung sino ang tama, doon ka. Kung sino gumagawa ng tama, doon ka. Kahit hindi mo pa yan binoto dati. Pero tama ang ginagawa, suportahan mo. Pero kahit binoto mo pa yan, kahit pa yan ay kababayan mo, pero mali ginagawa, hindi mo dapat suportahan. Dahil pag siniportahan mo pa rin, panatiko ka, sarado-kandado ka, para ka na lang dating reliyon mo. Ngayon, ang sabi dito sa Psalm 146:3, put not your trust in princes. Pag sinabing princess, mga leader, mga political leaders to, magmula sa presidente hanggang barangay captain. So ang sabi ng Bible, huwag kayo sa kanila magtiwala. Huwag kayo magtiwala sa tao in whom there is no salvation. Madadala ka ba sa langit ng gobernador mong yan? Ng mayor mong yan? Ng kapitan mong yan? Ng senador, congressman o presidente? Kaya kang dalhin sa langit? Sino sa inyo kaya iligtas ng presidente papuntang langit? O ng vice president? Wala, di ba? Diyos lang. Kung meron kang dapat ipaglaban, Diyos mo ang ipaglaban mo. Hello? Ang dami nating pinaglalaban, kaya nagkaka-divide ang bansang Pilipinas, pula, puti, yellow, pink. Hanggang ngayon, pag nagbubukas ko ng Facebook, lumipas na ang maraming taon. Ito pa rin sila. Dilawan kami, pink kami, pula kami, green kami. Sabi ko, ano ba to? Mga panatiko, sarado-kandado. Bawal po yun sa church. Bawal sa langit yung ganun. Papakita ko sa inyo ngayon kung bakit, okay? Psalm 118 verse 8 to 9. It is better to take refuge in the Lord than to trust in man. Magtiwala tayo sa Diyos, hindi sa tao. It is better to take refuge in the Lord than to trust in princes. Yung mga leader political na yan, hindi mo mapapagkatiwalaan. Lagi ko sinasabi kay Sister Jerin, ito ayaw natin kasi may maling ginagawa. Ito bang politikong ito, pag siya naman ang naluklok, tama kaya ang gagawin? May security ba tayo? Meron ba tayong basihan na tama gagawin niya? Paano kung hindi rin tama? Hello? Paano ko yung politiko kong pinili, mali din ang ginawa, at yung politiko mong pinili, mali din ginawa. Kakampihan mo pa rin, mali na nga ang ginagawa? Hello? Nagigets niyo yung point ko? Hindi tayo loyal sa partido. Hindi tayo loyal sa politiko. Loyal tayo sa sinasabi ng Diyos. Justice, truth, mercy. Ito yung pag-aaralan natin mamaya. Kung ang presidente, vice president, senador, congressman, mayor, gobernador, kapitan, tama ang ginagawa. Kahit hindi mo gusto, kahit hindi mo binoto, tama ginagawa, suportahan mo. Pero kahit binoto mo, kahit gusto mo, mali ginagawa, tirahin mo. Pag sinabing tirahin, hindi gurgur ha. Magsalita ka laban sa maling ginagawa, hindi dun sa tao. Naintindihan niyo sinasabi ko? So therefore, wala tayong kinakampihan, wala tayong kinokontra, wala tayong pinapanigan kundi na tao, kundi yung maling ginagawa nila o tamang ginagawa nila. Maliwanag po ba? Ang loyalty natin kay Lord at sa mga leader na gumagawa ng tama. Ang sabi ng Jeremiah 17:5,
Sabi ng Panginoon, sinumpa ang taong nagtitiwala sa tao. Make flesh his strength whose heart turns away from the Lord. Ang taong sa tao nagtitiwala, nasusumpa. Ito, pag-asa ng bayan. Pag ito naluklok, mababago Pilipinas. Sinumpa ang taong sa tao umaasa. Sinumpa. Ang pag-asa ng bansa at ng buong mundo, si Jesus lang, wala nang iba. Hindi sila. Ilang presidente na ang dumaan, ilang gobernador na, ilang mayor na, ilang senador na ang naluklok, ganun pa rin. Pero pag dumating si Jesus sa tinatawag na millennium, sa 1,000 years na magre-reign sa earth, gaganda ang buong mundo. Walang krimen, walang hirap, walang sakit, walang problema. At ang naghahari dito, tayong lahat. Darating yon, basahin niyo sa Book of Revelation, chapter 20. Yun yung tunay na gobyernong wala kang maipipintas. Si Jesus ang naghahari. Pero ngayon, kahit sino pang politiko maupo, may mapipintas tayo dahil hindi sila perpekto. Amen? Hindi tayo pwedeng umasa sa kanila. Yung pinaglalaban mo ngayon, baka sa isang taon, iba na ginawa, ay dinapahiya ka. Di ba ikaw bumoto niyan? Kaya ako minsan nangaasar ako. Binoto mo yun eh. O, di ba? Binoto mo yan, pinaglaban mo pa yan, nag-celebrate pa kayo. O, tingnan mo. Tingnan mo. Mapapahiya ka pag ang tiwala mo nasa politiko, nasa tao. Pero kung sa ginagawa nila, doon ka sumusuporta. Kung tama, go, go, go. Kung mali, stop, stop, stop. Safe ka. Yun nga lang, marami kang makakaaway. Kasi tuwing gagawa ako ng ganon, tinira ko yung binoto ko ha, tinira ko. Kasi sabi ko, bakit naman kailangan ipasara pa yan? Bakit hindi na lang i-penalty ng malaki para yung mga tao may trabaho pa rin? Ako, daming umaway sa akin, Christian pa. Sabi ko, ayun na, binoto ko yun, pero mali ginawa, tinira ko. Yun yung tama. Kaya lang, I don't care. Di naman ako galit dun sa mga tumira. Kapatid ko yan kay Lord, magkikita-kita pa rin kami sa langit. Di na lang ako kumibo. Kasi pag ganun na, sinagot mo pa, iinit yung usapan eh. Magpapaliwanag ka, magpapaliwanag sila. Ito yung paniniwala ko, karapatan ko yon, wala akong pakialam kung ano yung intindi mo. I will stand with my conviction. So it's up to you. Kung conviction mo, hindi tayo parehas, wala tayong away. Okay? Hello? Kung sino man yung iboboto mo, wala tayong pakialaman doon. Kung ano man yung sasabihin mo, karapatan mo yon. Pero pag ito, naintindihan natin na ang politiko at political party, hindi natin dapat tayo nagiging tapat, kundi sa katotohanan, safe tayo. Bakit? Balikan natin to. Naalala nyo to? Naalala nyo tong illustration na to? The day is coming, paglitaw ni Antichrist, si Antichrist po isang political leader. Politician siya. I-unite niya ang buong mundo, lahat ng relihiyon, lahat economy ng mundo, military ng mundo, politika, brotherhood of men, magiging one nation earth tayo, one world government. Pag dumating na tong puntong ito, ang church ay kakalabanin nila. Ngayon, ang church, yung mga Christian, kasali tayo sa world economy. Nakikipag-crossover pa tayo sa politika. May mga brotherhood pa tayong sinasalihan at fraternity. Pero the day will come, hindi na pwede yon. At dapat sinisimulan na natin, baka pag dumating yung day na yon, nahirapan na tayong mag-decide. Kasi sabi sa Malakay 3, verse 14 to 18, nag-usap yung mga sumusunod kay Lord. Sabi nila, wala namang kwentang maglingkod-lingkod kay Lord eh. Kasi yung mga hindi naglilingkod, pinagpapala, yumayaman yung mga hindi tapat sa Diyos eh. Tayo na nagpapakahirap, wala naman din kaibahan, nagsasuffer pa tayo. Ngayon, nag-uusap sila, si Lord naman nakikinig. At sabi ni Lord, sulat yung mga pangalan lang yan, ng mga taong nag-uusap na yan, na naglilingkod sa akin sa aklat. At ang sabi ni Lord, the day will come, on that day, when I act in judgment, they will be my own special treasure. Pag dumating na yung judgment day, itong mga taong ito na naglilingkod sa akin, akin yan. They will be mine, and I will spare them as father spares an obedient child.
Ililigtas ko sila. Then you will again see the difference between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. Dadating ang panahon, malalaman mo yung tunay na nakay Kristo at hindi. Yung tunay na naglilingkod at hindi naglilingkod. Okay? Malalaman nyo yon pagdating ng panahon na to. So ngayon, hindi natin alam sino yung nagko-crossover pa dyan sa dalawang bilog na yan at maraming bilog na yan. Pero malapit na po ang guhitan na hindi ka na pwedeng tumawid sa kabila. Sa church ka o dyan sa malaking bilog ka. Ngayon, pag dumating na to, malalaman yung totoong kay Jesus at yung hindi. So malapit na pong mangyari to, bibigyan ko lang kayo ng mga konting idea para hindi kayo masyashock sa mga darating na buwan o taon. Ito po yung mga mangyayari bago ako bumalik sa politika kasi political leader tong Antichrist. Magkakaroon po ng Third World War. Lahat ng bansa sa napinuntahan namin, kagagaling lang namin ng Taiwan itong January, karamihan po ng building doon may underground bunker na sila, may mga bomb shelter sila. Tayo, payong lang. Payong lang. Oh, yung bomba, oh, tumitira na yung China. Oh, may payong tayo, mga steel umbrella. Tayo lang po talaga hindi handa. Pero sa Japan, ang underground nila, 8 level. Alam niyo gaano kalalim yun? Sa Taiwan, lahat sila meron. Korea, 8 level din, pababa. Tayo, bahala na si Lord. Parking lang. Parking lang, tapos ang baba pa. Ready na ang mundo sa gerang ito. Ewan ko lang ang Pilipinas. Kaya mag-pray talaga tayo mga kapatid. So ito yung pong mangyayari, pag pumutok ang gera at malapit na, konting kimbutan na lang yan, konting pitikan na lang ng tenga. Pitikin mo nga tenga ni Putin, pinitik. O si Trump, pitikin mo. Ayan na. Konti na lang yan, konti na lang. O pitikin mo nga yung ilong ni Xi Jinping, konti na lang yan. Pag nagkagera, ito po yung mangyayari. Babagsak ang economy at magkakaroon ng political collapse. Walang leader. Walang lahat ng bansa naghihirap. Pati Amerika, babagsak. At itong henerasyon na to, kung saan tayo nabibilang, this is the weakest and the wicked generation. Sobrang hina ng henerasyon na to. Bumagsak lang sa math, nagsisuicide na. Pinagalitan lang ng teacher o ng nanay, nagpapakamatay. Kami noon nakadipa sa classroom maghapon eh. Buhay pa nga ngayon eh. May libro dito, ganyan Tapos, may munggo nakaluhod, may asin. Ngayon, pinitik mo lang ng konti yung emosyon, nagpapakamatay sa Japan. Usong-uso, bababa sa riles. Sa Japan, sa Korea, ito yung maraming suicide eh. Hindi na sila pumupunta doon sa baba ng Mount Fuji. Doon na lang sa riles. Kailan lang may lumundag doon sa malaking mall doon sa Pasay. Lumipad sa tuktok, pagbagsak, bali-bali yung katawan. Ito yung pinakamahinang henerasyon. Bakit? Lahat instant. Pag meron kang aaralin noon, nung nag-aaral ako sa India, na nandun kami, babasa kami ng ganitong karaming libro sa library, isang subject. 5 subject, so 5 ganyan katataas o 8. Ngayon, dipindot. Pagkain, instant. Kaya pati bituka nila, instant sara. Patay agad. Lahat madali. Kaya ang mga tao ngayon, mahina ang pasensya at mahina ang utak. Hindi nagagamit GPS. Dati, tanong ka, saan yung address na ganito? Ay, kakanan ka dyan. Saan pa? Kaliwa. Ngayon, GPS. Andali, walang pasensya ang mga tao ngayon. Walang gamitan ng utak. Pag lumitaw ang Antichrist, bobo lahat halos. Except sa church. Except sa church. Nakalagay doon sa Daniel chapter 12, ang mga anak ng Diyos magliliwanag during dark times. And they will be strong and they will do great exploit. Kaya ako to sinasabi, hindi tayo kasali sa weakest and wicked
generation na to. Hindi tayo kasali dito, anak tayo ng Diyos. Dapat hindi tayo kasali. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka dapat kasali. So ito yung mangyayari. Ang buong mundo madaling maloko, madaling mapasunod. Madaling umasa dahil wala naman talaga silang pag-asa. Then, during this time, dalawa ang inaasahan nila, umayos ang mundo dahil wasak ang ekonomiya, lahat ng tao nangangailangan ng tulong. So yung evangelism, magkakaroon ng grabing revival, maraming tatanggap kay Jesus during this time. Kaya nga nire-ready natin yung mga Bible study leaders dahil maraming lalapit kay Lord during this time. Kasi naghahanap sila ng solusyon sa problema nila. Kailangan nila ng something, someone who is strong. Kasi nga pinahina ng media, pinahina ng kultura ng mundo, lahat instant. Lahat madali. And then, during this time na malapit na ma-sharean lahat, magra-rise ang Europe. Magiging superpower po ang Europe. Ang Amerika, makadadaan sa kalimot pagkatapos ng gerang ito. Bagsak ang Amerika. Then, magiging superpower ang Europe. Marirevive yung Holy Roman Empire. Tinuro ko to sa Revelation. Pwede niyong tingnan sa YouTube. And then, lilitaw ang Antichrist. Itong Antichrist na to, sobrang talino, sobrang galing, sobrang diskarte. Karamihan sa mundo ng mga unbeliever, bobo nung panahon na yon. So, tingin nila kay Antichrist, Diyos talaga. And then, pagkatapos nitong lumitaw, magkakaroon ng strong deception and delusion dahil mahihina ang utak ng mga tao sa panahon na yan. They will believe yung mga right will become wrong, yung truth will become false, yung lies will become truth. Yung mga bawal sa Bible, bawal ang mangkukulam, bawal ang bakla, pinapatayan sa lumang tipan. Ngayon, pinaglalaban sa Kongreso at sa Senado na tanggapin mo. At pag nagbanggit ka ng laban sa kanila, mape-penalty ka at makukulong ka, pastor. The moment na binanggit mo yan, binabaliktad nila ang mundo. At nagsisimula na yung mga fake news. Hindi na nakatago, nakalantad sa media. Hindi lahat ng pinapanood nyo sa TV ay totoo. Hindi lahat na napapakinggan nyo sa news ay tama. Andito na tayo sa panahon na to na yung deception laganap, nagsisimula na. Tingnan nyo, sabi ng Timoteo, palatandaan sa huling panahon. Now the Spirit expressly says that in the latter times, sa huling panahon, some will depart from the faith, giving heed to deceiving. Pag sinabing deceiving, lagpas na sa kasinungalingan yan. May intensyon na manloko at mandaya. Deceiving spirits, doctrines of demons, speaking lies in hypocrisy, having their own conscience seared with hot iron. And then binanggit yung mga isa pang senyales, ilang senyales. Ang unang binanggit, pinagbabawal nitong mga taong ito ang pag-aasawa. May kilala ba kayong mga grupo na pinagbabawal ang pag-aasawa? Wala. Pastor ba pwede mag-asawa? Ministro pwede? Yung ibang grupo. Pwede mag-asawa, hindi. Sabi ng Bible, doktrina yan ng demonyo. At pandaraya yan. Basahin nyo sa Tagalog, kayo na lang mag-assignment niyan. 2 Timothy 4:3-4. The time is coming when people will not endure sound teaching. Yung magagandang turo, yung tamang turo, ayaw na nila. But having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own fashion, will turn away from listening to the truth and wander off into myth. Ayaw nila ng totoo. Ayaw nilang pakinggan. Kasi ang katotohanan masakit. Ang katotohanan masakit parang gamot. Pag ininom mo, mapait. Pero dyan ka, gagaling. Ayaw nila eh. Revelation. Ito yung mga kwento patungkol sa huling panahon. The great dragon was thrown down. The ancient serpent who is called the devil, Satan, the deceiver of the whole world. Tingnan niyo yung word deceiver, mandaraya, manloloko, fake news. Paglitaw ng Antichrist, 2 Thessalonians 2:3, let no one deceive you. So the word talaga is lies and deception. Ngayon nagsisimula na. Kasinungalingan, talamak. Fake news, talamak.
No one will deceive you in any way. Sabi ni Pablo, huwag kayong paloko dahil paglitaw ng Antichrist, kailangan munang mangyari to. And then inulit yun sa verse 9 to 12. The coming of the lawless one is according to the working of Satan with all power, signs, lying wonders. Gagawa siya ng mga himala, makasinungaling na himala, with all unrighteous deception at pandaraya. Tapos sabi doon, God will send them strong delusion. Dahil ayaw nilang maniwala sa katotohanan, hinayaan sila ni Lord na lalong mabulag sa kanilang maling paniniwala. Another signs of the end, Matthew 24:24, there shall arise false Christ, false prophet, and show great signs and wonders, and so much it were possible, even the very elect will be deceived. Kahit Kristiyano, pwedeng mabudol. Kaya yung salitang budol, nako, talamak na talamak ngayon yan. Panluloko, pandaraya, kasinungalingan. So nagsimula na po ito, nandito na tayo sa huling panahon. May mga ilang bagay na lang na inaantay nating maganap. And then, pag dumating yan, magkakaisa lahat ng relihiyon, magkakaisa lahat ng politika, ekonomiya, military, brotherhood, one world government. Then, dahil hindi tayo sasama, nakita nyo yung hiwalayan na yan, hindi tayo sasama, lahat siyang nasa bilog na yan magagalit sa atin at ipipersecute tayo. Okay? Galit lahat sila, tayo ngayon ay kanilang aatakihin. Worldwide persecution of the church and true Christian. Kung kayo naging Kristiyano dahil sa blessing, mawawala kayo pagdating nito. Dahil ito, hindi na blessing ang pinag-uusapan, patibayan ng faith. Patibayan ng pagsunod kay Jesus. Ngayon, kung ang mundo magiging kalaban natin, paano ka magiging loyal sa politiko? Paano kang magiging loyal sa political party? Magkakaisa nga sila under the Antichrist. Ito pa. Kung yung pamilya mo mismo, pwede kang ipagkanulo sa panahon na to. Sabi dito, brother will deliver brother over to death, and father his child. Children will rise against parents. Pati yung anak mo, ipapakulong ka, ipapapatay ka ng anak mo. You will be hated by all for my name's sake. Lahat magagalit sa atin, buong mundo, dahil kay Kristo tayo. Pati anak mo, pati magulang mo kung hindi Christian. Kung ang Christianity niya ay ganyan, pwede siyang bumaliktad at ipapatay ka. So even your family can betray you. Kaya nga sabi dito, if you love your father or mother more than me, sabi ni Jesus sa verse 37, you are not worthy of being mine. If you love your son, your daughter more than me, you are not worthy of being mine. Sabi ni Jesus, kung yung pamilya mo nga ipagkakanulo ka, yung political party mo pa, yung leader pang pinagtatanggol mo, pamilya mo nga, inalagaan mong anak, inalagaan mo na anak na babae o lalaki, magulang mo, pwede kang ipapatay sa panahon na to. Kaya nga sabi ni Jesus, ang magmahal sa kanyang anak, magulang, ay hindi karapat dapat maging disipulo ko. Tandaan niyo ang priority natin, sino? God. Pangalawa, family. Wag nating pagpalitin to, ha? Dahil kung ngayon pa lang pinagpapalit mo na, hindi ka aabot dito. Dumungaw pa lang si Antichrist, ay, patatak na po ako ng 666. Hindi ko po kaya eh. Hindi ko kayang unahin si Lord. Kung ano-ano pinag-uuna mo, si Lord ang una. Maliwanag po ba? Pangalawa lang ang pamilya. Kaya ang magmahal sa kanyang pamilya, magulang, anak, hindi karapat dapat pag inuna mo yan kaysa kay Lord. Hello? Hindi ako nagkulang ng paalala sa inyong lahat. Pag dumating tong panahon na to, hindi ka aabot dito, hindi ka tatagal pag hindi mo to dinesisyonan ngayon pa lang. Ngayon pa lang. Matthew 24:9-10. Ipapahuli nila kayo, papatayin nila kayo. Magagalit ang buong mundo dahil kayo'y tagasunod ko. At maraming magbabackslide, many will fall away at ipagkakanulo ang isa't isa. Ito, hindi na unbeliever ang pinag-uusapan dito, kasama na sa church na nagbabackslide at nanglalamig. Sila ang magkakanulo sa'yo na mainit kay Lord. Asan yung pastor nyo? Andun. Kaya ako, iniikisan ko na hindi marunong sumunod eh.
Binabantayan ko na para pagdating nito, alam ko na kung sino yung iwasan ko eh. Totoo lang. Totoo lang kasi malapit itong mangyari. Yung mga maligamgam na Kristiyano, yung ganyan ang galawan, may mga checklist na ako dyan. Binabantayan ko na dahil pagdating nito, isa ito sa magkakanulo sa akin. Ang sabi doon sa John 16, darating ang panahon, ang sino mang pumatay sa inyo, akala nila naglilingkod sila sa Diyos. Bakit? Yung Antichrist, ikiklaim niya sa si Kristo. Kaya nga Christ, Antichrist, ibig sabihin, hindi yung kontra, peking Christ. Kikilalanin siya ng mga Hindu na Diyos nila, kikilalanin siya ng Muslim na Diyos nila, ng mga Buddhist. Nandun yan sa Book of Revelation. So ito, kung pamilya mo mismo ay pagkakanulo ka, lalo yung political leader na yan, yung political party mo, yung paborito mong politician, pagkakanulo ka niyan. So ang katapatan natin wala sa kanila. Ang katapatan natin nandito kay Lord at sa salita niya. Ano sabi ng salita ng Diyos? Psalm 89:14. Righteousness, justice are the foundation of your throne. Mercy and truth go before your face. Ang kaharian ng Diyos, ang gobyerno ng Diyos ay katwiran, ano yung justice? Sa Tagalog, justisya, awa, katotohanan. Dito tayo tatayo. Kahit sinong political leader, basta nagpapakita ng katwiran, basta merong hustisya, may awa at katotohanan, susuportahan natin kahit pa yan hindi natin binoto. Maliwanag? Kunyari, mercy. Merong isang inimbestigahan na kernel. Nag-iiyak siya. Sabi niya, yung anak ko, susunduin ko pa sa school ngayong hapon. Baka pwede nyo na akong paalisin. Hindi, ikukulong ka namin. Yung anak ko, may susunduin ko. Yung anak kong babae, depressed pa yun. May depression pong pinagdadaanan. Nasabi ba naman ng mga politician na to? Hindi, kasama natin siya ikukulong. Mercy ba ang tawag dyan? Ha? Mercy ang tawag doon? Susunduin nyo anak? Depress yung anak? Tapos pinipilit siyang sabihin mo yung gusto naming marinig. Pag hindi namin narinig yung gusto naming marinig, guilty ka, nagsisinungaling ka, kulong ka. Alam mo, walang puso tong ganito eh. Walang puso. Yung iba, nag-Christmas sa kulungan, wala namang guilting kasalanan na sinasabing totoo na guilty. Huwag natin iboto itong mga ganitong tao. Walang mercy. Walang justice. Walang righteousness. Itutuloy ko next week kung sino yung mga yan. Balik tayo doon sa kinanta natin. Dito ako magtatapos. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo at baka matanaw nyo ang tunay na kalagayan ko. Sino ang hindi dapat iboto? Hindi ko sasabihin kung sino iboto ngayon, sino ang hindi nyo dapat iboto. Itong mga taong ito, na walang awa, hindi nakatungtong sa lupa, hindi alam ang hirap at tunay na kalagayan ng kanilang nasasakupan, mga laki sa layaw at jeprox, mga elitista, ang tawag namin nung dati pa akong paniniwala. Makakaliwa ako noon, pero hindi na ako naniniwala sa kanila ngayon. Tamad na burgis. Ayaw gumawa sa pawis ng iba. Nagpapasasa. Bandilang pulang-pula. Sa itong mga to, huwag nyo iboboto. Yung pinanganak na merong silver spoon sa bibig, pinanganak na nasa palasyo, malalaki ang bahay nila, pinanganak na nag-i-enjoy sa rangya ng buhay, huwag nyong iboto. Bakit? Pag naupo yan, hindi nila naiintindihan kayo. At pag hindi kayo naiintindihan, hindi nila kayo matutulungan. Hindi nila alam kung paano kumalam ang sikmura. Hindi nila alam kung paano kapusin sa pera, hindi nila naranasan yon. At hindi sila bababa sa kalagayan nyo. Kaya hindi nila alam kung anong tunay na nangyayari sa baba. Nakaupo lang sila doon sa trono nila. I'm not talking about the president, vice president. Lahat, binabanggit ko dito. Lahat ng politikong nakaupo. Magmula sa barangay, mayor, gobernador, senador, congressman, vice president, president. So, ang daming galit sa akin ngayon, no? Daming galit. So, sila yung tinutukoy ko dito. Kung sila ay anak mayaman, elitista, walang pakialam yan sa mahirap.
Hindi nila ramdam yung nararamdaman na may hirap. Wala silang pakialam kung makita nilang may natutulog sa kalsada. Wala. Hindi nila feel. Walang empathy, walang sympathy. Bakit? Lumaki sila sa layaw, mga Jeprox to mga. Huwag nyo iboto to. Okay? Huwag nyo iboto ang mga elitista. Pangalawa, ganito kasi yan. Tao po, nandyan po ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran, mataas na pader, pinapaligiran at nakapilang mamahaling sasakyan? Merong pinanganak na mayaman na hindi nakatungtong sa lupa, hindi nakatikim ng tutong, hindi nakatikim ng hirap, kaya hindi nila naintindihan yung mahirap. Pero, meron namang mahirap na yumaman dahil sa pagpopolitiko. At meron namang politikong mayaman na yumaman pa uli. Lalo, ang tanong, kung ikaw mayaman na, bakit ka tatakbo sa politika? Para ano? May pera ka na eh. Position is power, money is power. Pag pinagsama mo tong dalawang ito, nako, delikado talaga. Delikado talaga. Yung mayayaman, may mga negosyo na malalaki sa Pilipinas at tumatakbo sa politika, isa lang ang matinding dahilan. Hindi lahat yung mga elitista, hindi lahat na elitista walang pakialam sa mahirap. I'm not talking 100%. I'm talking 99.9 lang. Okay? May natira pang 1% na matitino. Ganon din naman dito, sa mayayaman na to, hindi lahat ng mayayaman ganid at sakim. Yung iba gusto lang talagang maglingkod sa bayan at tumulong. Pero karamihan sa kanila, 99.9, pinoprotektahan yung kanilang empire. Pinoprotektahan yung kanilang negosyo na kung merong maggagawa ng batas na kukontra sa negosyo nila, pwede nilang harangin sa Kongreso at Senado. Kaya sila nakapwesto ron para bantayan yung mga yon. Baka maapektuhan yung negosyo nila, mabawasan yung pera nila. Alam niyo ba yon? Kaya sila doon. Binabantayan nila yung kanilang kayamanan. Dahil batas ay mahalaga. Pag may na-implement na batas, pwedeng mawala yung kayamanan mo sa isang iglap. Nung nag-martial law, maraming nawalan ng kayamanan. ABS-CBN, na-sequester yan. Marami. Mahalaga ang batas. Kaya binabantayan nila ang Senado at Kongreso dahil yung pera nilang pinaghirapan sa tamamang paraan o sa mali, kailangan hindi mabawasan. Kung pwede, madagdagan. Ngayon, ito ang hindi nyo iboboto. Yung nagpaparami ng kayamanan, hindi po masamang yumaman, ha? Ini-encourage ko bawat isang yumaman sa tamang paraan, pagsikapan mo. Pero, kung yung kayamanan mo, ninakaw mo sa kaban ng bayan, ay hindi ka karapat dapat yumaman. Huwag niyong iboboto yung mga tao na ayaw magpa-check ng SALN. Ano yung SALN? Statement of Assets, Liability, and Net Worth. Yung mga nakatira sa malalaking bakuran na yan, na patatas ang pader, may mga sports car sa loob. Alamin nyo to, ha? Huwag kayong maniwala lang sa media. Magsaliksik kayo. Ilagay nyo yung si ganito, si mayor, si gobernador, si senador, si congressman, saan nakatira to. Mag-research kayo. Ilan ang sasakyan nito? Paano? Ngayon, kung yan may negosyo, kung yan mayaman, can afford bumili, wala tayong problema doon. Karapatan niya yan. Pero nung naupo, biglang lumaki ang pera, lumaki ang SALN, kauupo lang ng 2 taon, ay questionable yan. Tapos ayaw magpa-check ng bangko, ayaw magpa-lifestyle check. Ay questionable yan. May tinatago yan. Kung wala kang tinatago, ba't ayaw mo pabuksan yung bangko mo? Kung yung pera mo, yung kayamanan mo, kotse mo, bahay mo, legal, ipakita mo resibo, ipakita mo kung saan mo yan kinita. Kung wala kang tinatago, pati drug test, hindi ka matatakot. Bakit pag kumuha ka ng driver's license, may drug test? Pag bumili ka ng barel, may drug test, may neuro test. Tuwing magre-renew ako ng baril ko, magre-renew ako ng lisensya ko, lahat yun, dadaanan ko. Bakit ang mga politician walang ganun? Ha? Bakit wala? Ha? Kalokohan to eh. Kung wala kang tinatago, bakit ka matatakot? Mauna kang magpa-check ng bangko mo.
Lifestyle mo. Sige, alamin nyo, ito, ari-arian ko, o ito, may trabahong ganito. Yung iba magaling, may kilala ako sa BIR at saka BI, Bureau of Immigration. O isa yun. Tsaka sa custom. Umaga't hapon, inom ng inom. Wala namang posisyon. Pero doon nagtatrabaho sa custom eh. Yung isa naman, BIR, nagbukas ng maraming tindahan para lang masabi, diyan ko kinukuha yung pera ko. Pero ang totoo, daming kalokohan doon, bayad ka lang, release na yung ganito mo. Yun talaga eh. So ngayon, nagkakapera sila sa maling paraan. Imagine mo to ha. Ito ha, ano to eh, hitman to eh. Nabigyan ng malaking katungkulan. Paglipas lamang ng ilang taon, ito yung mga bags niya. Magkano Chanel? Hindi ko na anuhin lahat ha. Ang Chanel, ito ang presyo. Tininan ko kahapon, muntik na ako mapabili. Ayan o, tininan ko kagabi, add to cart na, hindi ko pinindot ha. 14,567. Magkano yan sa peso? Dollar to ha. Sige nga, i-times nyo. Magkano? 14,567 times 58 ba? Magkano? Magkano? 844,000 Chanel. Ito, Hermes. 75,294 US dollar. Hindi ko rin nilagay sa... Pati nga, baka nandyan na sa'yo, mami ha. Magkano? 4.3 million. Ayan! Hindi ko nababanggitin yung binigyan ng kotse, ng sports car, ng Rolex, ng Patek. Hindi ko nababanggitin. Binigyan sila ng misyon, sana hindi totoo to. Ang problema, pag ikaw nagkapera, dati ka namang wala, hindi mo ba i-display, kunyari binigyan ka ng relo, binigyan ka ng kotse, hindi mo gagamitin? Useless na may pera ka, may gamit ka at hindi mo gagamitin. Naturalesa na isang tao, lalo Pinoy, uy, may bago akong relo. Ipopost mo pa nga minsan eh. Uy, may bago akong kotse. Di ba? So malalaman mo tong mga politician na to, ano ang gamit nila, ano ang suot nila, saan yan galing. Saan yan galing? Kinita ba nila yan? Yung trabaho ba nila kayang bumili ng ganyan? Kung hindi, alam na this. Balik tayo sa kanta. At kahit na hindi Pasko, sa lamesa ay may hamon. May naririnig ako na tuwing magka-gathering sila, panay steak ang kinakain, tsaka sugpo. Pera ng bayan to eh. Pera to ng bayan, mga kapatid. Pera natin to. Tapos tayo, sugpo sila. Tayo naman, hipon. Alamang. Hibi. Sila steak. Tayo stick. Barbecue, yun na bibili dyan sa kanto ng Masinag. Tapos pera natin yung kinakain nila. Alam niyo ba, may mga grupo ha, na lalo pag nasa position ka, kahit sa company, lahat ng activity mo, sagot ng company. Lahat ng meeting nyo, sagot ng company yung gastos. Ganun ang gobyerno, alam nyo ba? Na kada meeting, kada gathering, lahat ng ginagastos doon, pera ng taong bayan. Galing sa buwis natin, galing sa tax natin, pinapasweldo sa kanila. Maliban sa sweldo nila, nakalahating milyon, 300,000, 200,000, buti naman, pinalakihan yung sahod ng mga government official. Tama lang yun. Mahirap yung trabaho nila. Lalo na sa totoong nagtatrabaho. Pero, maliban doon, may mga extra pa yan. Kasi, bakit ka naman tatakbo na mayaman ka na, sasahuran ka lang ng 200,000 kung wala kang mapapala dyan? So, ang sarap sigurong manirahan sa bahay na ganyan. Sabi pa nila, dito mo rin matatagpuan ang taong nagmamay-ari ng isang upuan, posisyon at kapangyarihan na pagkakatao'y pinag-aagawan. Bakit nag-aagawan? Nagpapatayan. Barangay pa lang, pinapatay na yung kalaban. Dati, ang sahod lang yan, ang liit ha. Tapos nagpapatayan sa maliit na sahod. Sa sahod ba talaga nagpapatayan?
sa kapangyarihan, sa impluwensya, at sa mga extracurricular activities. Pag may kapangyarihan ka, may posisyon ka, ang pera susunod na lang. Pinag-aagawan yung posisyon. Ngayon, ito ang hindi nyo iboboto. Yung mga ayaw umalis sa kapangyarihan, mag-aral kayo. Sino ba yung mga ganid sa kapangyarihan? Na pagkatapos maging ganito, lipat naman sa ganito. Ayaw na ng ganito, okay, mayor naman tayo, okay, congressman naman tayo, okay. Ayaw bumitaw sa kapangyarihan, lipat lang. At pag yung kanilang partido tagilid for political survival, sabi nila, lilipat na naman ang partido. Tatakbo ang tatay, tatakbo ang lolo, tatakbo ang tiyahin, tatakbo ang anak sa kongreso, tatakbo yung kapatid sa mayor, yung aso tatakbong barangay captain, yung pusa tatakbong PTA. Sakit sa ulo. Sila-sila na lang. Huwag niyong iboto tong mga to, mga ganid at sakib sa kapangyarihan. Alamin niyo kung sino sila. Huwag niyo na akong tanungin kung sino. Palipat-lipat. Bakit ayaw mong bumaba sa upuan mo? Yung upuan mo, palit tayo ha. Ako naman dyan, dyan ka naman. Bakit? Anong meron sa upuan na yan? Surot? Nakakabuisit talaga sa totoo lang. Ngayon, hindi ako galit sa politician. Pag wala sila, wala tayong gobyerno. Chaos. Next week yan, topic natin yan. Kung paano natin sila tutulungang mamuno at ipag-pray. Kaya lang, sinasabi ko sa inyo, sino yung hindi dapat iboto. Yung mga ayaw umalis sa kapangyarihan, yung nandito na gusto pang ituloy, kapit ko sa kapangyarihan, alamin nyo kung sino sila. Alamin nyo. May masamang motibo yung mga yan. Naghihirap ang bayan habang nagpapasarap sila sa pera ng bayan. Alam nyo bang, pantakal ng bigas namin ay di puno? Ang dingding ng bahay namin ay pinagtagpi-tagping yero. Ay pumunta kayo sa karsada, dyan sa mga homeless. Walang yero, walang tagpi. Walang dingding, walang bubong. Doon sila natutulog sa karsada. Banig na lang ang kanilang ari-arian at lumang mga karton. Mawawala pa. Kukunin pa. Sa gabi ay sobrang init na tumutunaw ng yelo. Buti ito may bahay pa. Yung mga yun wala. Nagsisilbing kusina sa umaga, aming banyo, ang aking inay may kayamanan, isang kaldero. Yun, totoo yan. Nagagamit lang pag ang aking ama ay sumweldo. Kung may trabaho. Ang mga construction worker, hindi yan regular. Pero kulang na kulang pa rin, ulam na tuyot, asin. Nakapag-ulam na ba kayo ng target? Asin. Hindi niya alam target na corn beef yan eh. Pero yung asin, hindi ko naman naranasan to, pero naranasan ko yung toyo at kamatis. Toyo, kamatis, tsaka mantika. Ang sarap. Naranasan niyo ba yan? Ito mga elitistang to, ito mga anak sa yaman, pinanganak na mayaman, di nila alam yun. Di nila alam yung kalam ng sikmura natin. Bakit mo iboboto yung hindi alam ang kalagayan mo at hindi nila alam kung paano katulungan dahil hindi nila naranasan yung katayuan mo? Bakit mo iboboto tong mga to? At bakit ang mahihirap ayaw nilang iangat ang buhay panay ayuda? Pag ikaw nagbibigay ng ayuda, nakaasa sa iyo ang taong bayan na mahihirap. Pero kung nag-livelihood program ka, tinulungan mong umangat ang mahihirap, umasenso ang Pilipinas, kaya lang mawawalan ka ng boto. Bakit? Hindi ka na nila iboboto, natuto silang mag-isip eh. Naisip nila yung perang tinulong mo, hindi naman pala sa'yo yan, kanila yan. Pag umangat ang kabuhayan ng lahat ng Pilipino, magagaya tayo sa Singapore, Japan, Korea. Eh bakit ayaw iangat ang Pilipinas? Ang mga mahihirap, laging mahihirap. Kasi ine-exploit, minamanipulate tuwing eleksyon. Makaboto lang kayo, tutulungan namin kayo. O next election ulit, maalala namin kayo. Itong mga elitistang ito, hindi mo ito makita bumibili sa palengke, pero tuwing election, nakapapicture sa palengke. Hindi na mamalengke itong mga sinungaling na to eh. May mga katulong yan eh. Kaya yung mga nagpapapicture sa palengke, huwag nyo iboto. Hello? Sinungaling yung mga yan. Hindi yan namamalengke. May mga katulong yan, ang dami.
May driver pa nga yan eh. Tapos pag eleksyon, namamalengke. Bulahin nyo, lelong nyo. Di ko alam kung talagang maraming harang o mataas lang ang bakod o nagbubulog-bulagan lamang po kayo. Kahit sa dami ng pera nyo, walang doktor na makapagpalinaw ng mata nyo. Kaya, halata eh. Halata. Wala po akong binabanggit na pangalan na kung sino man, okay? Bahala kayo mag-imbestiga. Basta tatandaan nyo to, hindi nila pera yan. Pera natin yan. Okay? Hinold up yung politician. Bigay mo pera mo sa akin. Sabi nung hinold up, politician na, okay, pera ko yan, akin na yan. Magising tayo, mag-isip tayo, huwag tayo magpabudol sa kanila. Tayo tayong lahat. Tandaan nyo, wala tayong partidong kinakampihan, wala tayong inindorsong politiko. Kung ano ang tama, katotohanan, justice, righteousness, mercy, doon tayo. Kahit yung binoto ko ay gumawa ng mali, titirahin ko yung binoto ko. Pero yung hindi ko binoto, gumawa ng tama, pupurihin ko. For example, para sa kalaban ng lahat, merong batas na pinasa si Joel Villanueva na inaprubahan ni BBM na yung mga nagtatrabaho at di nakapag-aral dahil sa kahirapan, pwede nyo nang gamitin yung experience nyo sa pagtatrabaho para magkaroon ng diploma. Makabawas sa unit ng kolehiyo o magkaroon ng diploma. Hindi ako sure, pero nabasa ko lang, so maganda yon para sa mga nagtrabaho agad at hindi nakapag-aral. Alamin nyo. That's good news. Para sa mga naghirap nagtrabaho, pwede na kayo magkaroon ng college degree. Okay? So yan yung sample na may magandang ginawa, purihin natin, pero pag mali ang ginawa, tirahin natin. At hindi tayo dapat matakot. Dahil pagdating na Antichrist, ang mga duwag hindi tatagal. Amen? So, sino po yung first timer ngayon? Meron po ba tayo ngayon lang nakapunta? At ayan, pwede po ba kayo bumaba dito? Wala po kaming partidong ibibigay sa inyo. Pag-pray lang po namin kayo, we want to bless you. Closing prayer po tayo. Punta po kayo dito. Pag-pray ko po kayo. Ayan, welcome po sa Jesus Our Hope na tinuturo lang po namin dito Biblia at katotohanan. At ginagabay ko po yung mga tupa, yung mga miyembro dito, hindi lang sa spiritual na bagay dahil namumuhay tayo sa daigdig, pati sa mga bagay na patungkol sa lupa at prinsipyo, kailangan nating matutunan. Okay? So, kagaya ng nabanggit ko kanina, ang pag-asa po ng mundo at natin, si Jesus lang po. Mabibigo tayo pag sa tao tayo umasa. Mabibigo tayo pag sa politiko tayo umasa. Kaibigan nga natin, minsan nabibigo tayo pamilya natin sila pa. Pero pag tayo umasa sa Diyos, kailanman hindi tayo mabibigo. Kailanman. Wala pang binigo ang Diyos. Ang tagal ko na siyang kilala, ni minsan hindi niya ako binigo. Kaya I want to introduce to you si Jesus, tanggapin niyo po sa puso niyo bilang Panginoon tagapagligtas. Pwede po tayong yumuko at pumikit lahat. At pwede po ba nating itaas yung isang kamay natin sa Diyos kung pwede? At susunod po kayo sa isang panalangin babanggitin ko. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko. Ako isang makasalanan. At wala akong magagawa para iligtas ang aking sarili. Panginoon, naniniwala po ako na ikaw lang ang pag-asa ng bayan namin, ng mundong ito at ng buhay ko. Kaya binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Diyos, aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa pagmamahal mo, sa pagpapatawad mo, at sa buhay na walang hanggan
na natanggap ko na natanggap ko sa oras na ito. sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin Po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. sa ngalan ni Jesus. Amen. Ako na lang pong magpipray. Patuloy tayong nakayukot, nakapikit. Pwede nyo nang ibaba ang inyong mga kamay. Lord, dalangin ko sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan. Patunayan mo sa kanila na sobrang mahal mo sila. Patunayan mo sa kanila at sa bawat isa na ikaw lang ang Diyos ng pag-asa at wala ng iba. Hayaan mo kung ano mang dinadaanan nilang sitwasyon, problema sa buhay ngayon. Lord, katagpuin mo sila, tulungan mo sila. At ito ang simula ng kanilang journey palapit sa iyo. Sa lahat ng aming napakinggan kanina, Panginoon, isa lang ang pinupunto namin. Ang pag-asa namin, ikaw lang at ikaw lang at ikaw lang. Sa iyo lang kami aasa, sa iyo lang kami mananalig at magiging tapat dahil darating ang panahon, ang buong mundong ito lalaban sa iyo at sa amin na sumusunod sa iyo. Kaya hayaan mo na maging handa kami sa mga darating na panahon. Pagpalain mo ang bawat isa sa loob ng linggong ito, maranasan po namin ang kabutihan at ang pagpapala mo sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Thank you, Lord. We give you praise. In Jesus' name, amen and amen. God bless you po.